Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Sabihin na naman ng iba, gusto mo lang ng views eh. Vlogger po kasi ako. 'Di ba? Hindi na nawawala sa isang vlogger na magkaroon ng views. Kasi sa views po, nabubuhay ang channel namin at page namin sa views. 'Di ba? Kasi may nababasa akong comment every time na tinatalakay ko si Ma'am Yana, si Yana Motovlog. Oh, yan na naman ang kaumay na. Gusto mo lang talaga ng views. Malamang vlogger ako eh. Di ba? Kaya nga ina-upload ko to para mapanood nyo tong video na to. Di ba? Nasa choice nyo yun eh. Kung papanoorin nyo hindi. Kung hindi, ayoko na masabihin na, di wag kayo manood sa akin. Ayoko sabihin ganun. Kalayaan nyo yan eh. Kung gusto nyo akong panoorin. Kaya lang, kung panoorin nyo, tiisin nyo ako, wag kayo magreklamo. Di ba? Iba kasi nauumay na pero wala eh, 'di ba? Tsaka ang karapatan nyo bilang audience, bilang ang dapat yung punahin, hindi yung iko-content ko. Ang iko-content ko ba ay makatotohanan o hindi? Meron ba akong pinagbasihan sa mga sinabi ko? Accurate ba yung information na binibigay ko sa inyo? Yun ang pwede nyo i-correct sa akin or ipunahin. Mali or tama ba yung sinasabi ko? Pero yung kung ano yung i-content ko, choice ko naman yun. 'Di ba? Parang ganito lang yan eh. Hindi mo pwedeng awayin ang Jollibee dahil puro Chicken Joy lang ang binibenta. 'Di ba? 'Di ba? Ba't mo awayin choice ng Jollibee na yun na ibenta niya eh. 'Di ba? Siguro pupunahin mo ang Jollibee kung let's say hilaw, may dugo pa yung Chicken Joy nyo. Yun. Pero yung kung ano yung dapat nilang ibenta, wala na kayong pakialam doon. Anyway, speaking of Ma'am Yana, nadaanan ko lang naman to, short lang. Nabuisit lang kasi ako dito eh. Itong post na to, ito yung pinost ni The Publisher. Ito hindi ko alam kung legit talaga na post ni Ma'am Yana to, no? Pero tiningnan ko yung niya, yung main page niya. Hindi ko hindi ko I mean tiningnan ko main page niya, hindi ko na makita itong post na to. Kasi nakalagay dito tuloy ang buhay kahit niyuyurakan ka na ng mga walang ambag sa buhay mo. Alam mo, unang-una kabulshitan yun, men eh. Unang-una si Mang Jimmy na yinurakan mo. Wala ka rin namang ambag sa buhay nun ni Mang Jimmy eh. May ambag ba sa buhay ni Mang Jimmy? Now, sasabihin mo yung mga netizen na yumurak sa'yo. Ang logic mo kasi walang ambag sa buhay mo. Wrong. 'Di ba? Views namin ang dahilan kung bakit kumita ka doon sa vlog mo. Yung kita mo doon, yun ang kinakabuhay mo. Sablay ka dito. Kasi vlogger ka eh. Mga tao talaga ang aambag sa'yo ng views para kumita ka. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Di ba, sana kung ordinaryo ka lang na empleyado. Let's say, halimbawa, ikaw ay empleyado sa munisipyo, no? Ako ay taga Pampanga. Ikaw ay taga munisipyo ka ng Caloocan. 'Di ba? Tapos yuyurakan kita. Pwede mo isabihin sa akin 'yon. Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Wala ka namang connection sa akin eh. Pero yung ito, 'di ba? Yung mga views nga namin ang dahilan kung bakit kumita ka eh. 'Di ba? Kami nga paulit-ulit namin pinapanood yung video mo. Ibig sabihin, paulit-ulit ka na nagkaka-revenue din sa video mo. Huwag mo sasabihin na walang ambag. Nakakabwisit kasi ito, men. Parang hindi niya naiintindihan yung kung saan siya kumukuha ng kinakabuhay niya. Anyway, move on tayo, no. Ito naman, 'di ba, conclave nung isang gabi. Pinagpuyatan ko ito eh. Kasi nga, isa rin ako hoping na si Tagle ang magiging Santo Papa.
Hindi pala, American pala. Kasi hinipe ng hinipe ito eh, no? Si Tagle na, nasa shortlist na si Tagle ang magiging sunod na Pope. Yung mga Pinoy umasa din, di ba? Eh, hindi si Tagle yung ano. Pero kahit ganoon, maging maligaya pa rin tayo para sa mga kapatid nating Katoliko. Na tandaan nyo, hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan paligsahan eh. 'Di ba? Kasi minsan baka iniisip ng mga Pinoy na kompetisyon na naman yan. Na dapat Pilipinas ang manalo. Hindi. Kahit sinong ma-elect kasi dyan, panalo pa rin dyan ang mga Katoliko. Kasi may bago na silang leader. Diba? Ako Katoliko din naman ako, kaya lang hindi na ako active magsimba eh. Pero I'm happy para sa mga Katoliko na may bago na silang ano. American daw ito eh, no? Si Pope Leo the 14th ba? Tama ba ako? Leo ang ano niya eh. Nakuha niyang pangalan eh. Na maging Pope Leo. Malapad din na noon, no? Parang yung mga nakaraang Santo Papa, puro ganyan na noon ng ano eh. Naalala ko pag ganyan si Pope John Paul eh. No? Anyway, hindi ko naabutan si Pope John Paul ha. Baka sabihin nyo naabutan ko, ang naabutan ko na si Pope Francis na. Naalala ko lang kasi yon dahil sa itsura nito. Kasi nagre-defensive eh, no? Congratulations mga kapatid kong Katoliko. Sa bagong Santo Papa. Tagal nga yan eh. May nagmamamarcha-marcha pa na ano eh. Siguro mga 2:00 na yata nagpakita yan si Pope Leo. No? Ito, meron tayong pag-uusapan dito. Ito, mga kababayan ko. Gusto ko munang, bago ako magbigay ng komentaryo dito, gusto kong marinig yung sagot nyo. Pwede nyo, after nitong video, pwede nyo i-post, ano, then i-comment nyo, ano sa tingin nyo dun sa nangyari. Sige, galing ah. Sige, talubungin mo. Yan, sige, talubungin mo. Yung mga pasaway, sinalubog niya, oh. Oh. Nice. Oh. Ala, liko. Ala, taway kayo ha. Sige, balik. Liko. Liko. Kala nyo ha. Ala. Yan, ano. Nakahanap ko yun ng katapat ha. Astig ha. Sige. Galing. So, ito kasi, nagka-counterflow ito mga to, tama? Yung mga yan. Tapos ito si Kuya, dumiretso siya, no? Ipinilit niya na siya yung may karapatan. Na mali naman talaga itong mga to. Now, bilang mga driver dyan na may lisensya, tama ba itong ginawa ni Kuya? Talubungin. Pakisagot sa baba. Post nyo muna to Gusto ko marinig yung sagot nyo. Mo. Yan, sige. Lubugin mo. Yung mga pasaway, sinalubog niya, oh. Oh. Nakasagot na kayo? Well, mga kababayan ko, kung ang tanong, sino ang may karapatan dyan sa daan na yan? Si motor. Si motor ang may karapatan dyan sa daan na yan. However, pagdating sa LTO, ito ay mali. Mali ito. Bagamat tama siya, no? Mali ito. Kasi, yung mga kumuha ng lisensya dyan, o yung mga nag-renew, di ba? Nasa ano yan eh, nasa reviewer kasi yan eh. Ayan o. Ang pinakaligtas na ultimatum kahit may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang karapatan. Ang sagot ay A. Huwag ipilit ang karapatan. May dahilan kung bakit nilagay ito sa sa exam at isinaksak sa kukote natin. Kasi
mga kababayan ko, dyan nag-i-start ang away eh. Sa ganito eh. 'Di ba? Paano kung ang isa sa mga sa mga nakasalubong mo diyan ay sira ang ulo? Na ipipilit niya rin yung gusto niya. Dahil obviously dito, men, pwede kang dumaan dito sa gilid eh. Now, kung nagkamali itong mga nag-counterflow na to, ang sisita dapat dyan, it's either enforcer na or kung sino may authority. Pero kung igigiit mo yung ganyan mo, lalo na may kaangkas ka pa isang bala ka lang, men. Istorya ka na, kwento ka na, ika nga nila. Kasi kung tutuusin, kahit pasabihin mo na mali itong mga to, yung ginagawa mo na yan, nakakabwisit yan eh. Sa totoo lang. Nakakabwisit yan. Alam mo kung bakit ko nasabi? Naranasan ko rin yan eh. Naranasan ko din yan. Nag-counterflow ako. Tapos may sumalubong sa akin na ang luwag-luwag naman sa gilid ng daan. Alam ko, ako yung mali. Pero yung feeling ko na nabuisit talaga ako na talagang magmamaniobra na nga ako eh. Pipilitin niya pa rin. Yung hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Talagang ipapahiya ka. Nakakabuisit yun. 'Di ba? Kaya kung ako, wag iiwasan nyo itong gawain na ganito. Well, pwede siguro yan, let's say, halimbawa ito, wala na talaga madaanan, no? Wala na talaga madaanan. As in, dito, walang space sa gilid. Ito lang ang kailangan talagang daanan mo. Well, doon, pwedeng sila yung mag-adjust talaga ng ganyan. Kasi hindi mo naman kasalanan yun eh. Pero pag ganito, na may pagkakataon naman na iwasan mo na lang, iwasan mo na. Huwag nating ipairal yung yung pagiging pilosopo sa daan. 'Di ba? Kaya kadalasan marami din napapahamak eh. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, sa daan, parang hindi na palaging sino ang tama ang pinag-uusapan eh. Sino ang may karapatan, hindi na yun ang usapan kadalasan eh. Ang usapan na ngayon sa daan, sino ang mahaba ang pasensya. 'Di ba? Kaya sana iwasan nyo to. Now, kung feeling nyo naman pusa kayo, pusa kayo na mayroon kayong siyam na buhay. sige, bahala kayo, 'Di ba? At sigurado nyo mag-isa lang kayo, hindi madadamay. Kasi ito si Kuya, kung titingnan mo, kasama niya yata yung asawa niya or girlfriend niya eh. May kaangkas siya eh. O, kita mo yung kaangkas niya. O, may kasama siya, di ba? Di bali sana kung ikaw lang ang magiging patapon ang buhay dyan. Paano kung yung babaril sa'yo ay magmintis? May tamaan pang ibang tao. Hindi lang ikaw. Katulad yung sa, 'di ba, yung nangyari sa Boso-Boso, natamaan niya yung asawa niya eh. Napahamak pa yung asawa niya, 'di ba? Anyway, move on tayo. Naiintindihan niyo ba yung message ko dito sa last? Kasi baka mamaya, hindi ko sinasabi na mali ang daan ni Kuya ha. Siya yung tama dyan. However, wag ipilit ang pagiging tama pagka ganyang sitwasyon. Nakalagay sa exam ng LTO. LTO po ang nagsabi, hindi ako. Next, itong kay Willie Rebillame. Ano naman tong kay Willie Rebillame na to, men? Huwag kayong mag-alala, hindi ako kengkoy sa Senado. Hindi kami magkikengkoyan. Gagawa ng batas sa mga taong nagugutom. Hindi po magpapatawa doon. Huwag nyo naman nilalait ang mga artista. Huwag nyo naman kami nilalait dahil kami, malinis ang puso. Kami, ang pag-iisip, walang iniisip. Kami ang isip, walang... Ang pag-iisip, walang iniisip. Huwag kayong mag-alala, hindi ako kengkoy sa Senado. Hindi kami magkikengkoyan. Gagawa ng batas sa mga taong nagugutom. Hindi po magpapatawa doon. Huwag nyo naman nilalait ang mga artista. Huwag nyo naman kami nilalait dahil kami, malinis ang puso.
Kami ang pag-iisip, walang iniisip. Kami ang pag-iisip, walang iniisip. Pero yung sinasabi ni Willie Revillame ito ha, once again, ulitin. Kengkoy sa Senado. Hindi kami magkikengkoyan. Gagawa ng batas sa mga taong nagugutom. Hindi po magpapatawa doon. Huwag niyo naman nilalait ang mga artista. Huwag niyo naman kami nilalait dahil kami, malinis ang puso. Kami ang pag-iisip, walang iniisip. Hindi, let's say dun tayo sa part na malinis ang puso. Wala namang ano dyan eh. Wala namang argument dyan eh. Kaya nga si Robin Padilla or si Manny Pacquiao ha, nung unang takbo ni Manny Pacquiao, naniniwala naman ako na malinis naman ang puso nun. 'Di ba? I mean, ako, siguro, no? Sige, ibibigay ko naman ang tiwala sa'yo, Sir Willie Revillame, na siguro naman, gusto mo naman talagang tumulong talaga or malinis naman talagang hangarin mo. Bibigay ko na sa'yo yun. Kahit konti may doubt ako eh. Pero sige, sabihin na natin, ganyan din naman ang na-feel ko kay Robin Padilla nun. Kaya lang, ang tinutukoy kasi dito, alam mo ba ang gagawin mo doon? Yun kasi yung tanong doon. Kasi pagpasok mo ng diyan sa politics, diyan sa Senado, hindi naman sapat yung diyan eh na magandang hangarin mo eh. Marami kasing technicalities din diyan. Let's say halimbawa hangarin mo makatulong Siyempre ang iisipin mo din diyan yung budget nung sinasabi mong tulong na yon. 'Di ba? Yung pakikipagdebate mo sa kapwa mo senador para igiit yung gusto mo. Pag ini-scrutinize ka. Diyan ako medyo nahiya kay Robin Padilla eh. Nung in-scrutinize siya sino ba yung nag-scrutinize kay Robin Padilla nun? Nakakahiya. Hindi yun kasi ang doon, hindi yung hangarin nyo lang, yung hangarin kahit sino. Kahit nagtitinda ng balot dyan sa kanto, pwedeng magkaroon ng puso para sa bayan yun eh. Pero ang tanong, kakayanin niya ba yung trabaho sa Senado? Yun kasi yung tanong doon, sir. Hindi dahil pinagtatawanan ka or nilalait ka o magiging kengkoy ka. Hindi. Yun din ang yun din ang isipin mo. Parang hindi niya nakukuha yung dahilan kung bakit kinikriticize yung pagtakbo nilang mga artista. Kasi sa totoo lang, kayong mga artista kasi, andun yung age nyo eh. Binoboto kayo dahil kilala kasi kayo. Hindi naman kayo binoboto dahil alam nila na magiging magaling kayong senador. Hindi naman yun eh. Iboboto kayo dahil kilala kayo. Yun ang unfair dun sa mga iba na talagang qualified. Diba? Now, gusto pa rin ng taong mananaig. Wala naman tayong magagawa kung mananalo talaga to. Pero sana, wag mo ipahiya yung mga bumoto sa'yo kung mananalo ka. Diba? Minsan Pinoy din ang may problem din eh. Nakita mo lang na namigay ng pera sa TV. Kaya lang, hindi mo pwedeng kontrolin yun eh. Yan kasi ang tinatawag na demokrasya. Di ba? Yan ang meron dapat na may magpapaintindi sa mga tao eh. Ilang araw na lang ba? 9 na ngayon Lunes na yung botohan? This coming Monday? Sapat pa ba yung time para ipaunawa sa tao na hindi karapat dapat si Willie Revillame? Di ba? Pero wala eh. Ganyan talaga ang buhay. Kung mananalo yan, hindi manalo. Pagtiisan nyo yung mga bumoto dyan. Di ba? Anyway, move on tayo. Kilala nyo si Attorney Sia? Yung naging controversial dahil doon sa pagbibiro niya sa mga solo parent. Yung sinasabi niya na yung mga solo parent dyan, basta nireregla daw, pwede daw siyang sipingan. Tapos yung parang pinahiya niya yung staff niya na mataba. So ito, na-disqualified na siya mga men. Ito yung video. Panoorin natin. Naman na talaga
na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nabigyan na ng due process, and therefore, dapat lang at marapat lang na desisyonan yung kaso. Diniskwalipika na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Ganda pa rin ni Aramina, no? Walang kakupas-kupas. 'Di ba? Lalong nagkakaedad si Aramina, lalong gumaganda, no? Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Batay sa desisyon ng dibisyon, lumabag si Sia sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang mga binitiwang pahayag nito sa kampanya laban sa mga solo parent at staff nito ay nagdulot ng sakit, pinsala sa mga kababaihan. Labag din ito sa kanilang resolusyon na nagbabawal sa diskriminasyon. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyon ng Sino to? Sino tong ng Gabriela? Hirap siguro maging girlfriend nito, no? Laging nilalaban yung karapatan niya. COMELEC 2nd Division. Kami sa Gabriela, syempre, wini-welcome namin. At saka kino-commend namin actually yung COMELEC, second Ayaw kita, mas gusto ko yung may hawak-hawak ng papel. Anong name nun? decision. Doon sa decision nila na i-disqualify si Pasig candidate, no, Attorney Christian Sia, dahil matatandaan natin si Sia 2 beses Kalaban ba ni Biko to? Sa bagay, congressman to, no? Si Biko ba, ano bang tinatakbuhan ngayon? Mayor pa rin? Hindi kalaban ni Biko to, no? nang nakitaan ng COMELEC na binayolate niya, no, yung karapatan at dignidad ng mga kababaihan, no? Paliwanag naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may pagkakataon pa si Sia na maghain ng apela o motion for Apela pa. reconsideration. Mananatili din ang Durug-durug na mag-aapela pa ba yan? Siguro feeling ko mag-aapela na lang pag feeling niya mananalo siya. Diba? Tingnan nga natin, sabi dito, mag-aapela pa rin daw eh. Iaapela raw ni Pasig Lalaban pa rin eh. Ayan Sia ang desisyon ng Commission on Elections na i-disqualify siya sa bilang Pilipino 2025. Sa kanyang press conference, giniit ni Sia na wala naman siyang kaso sa korte tungkol sa kanyang naging mga biro sa mga kababaihan o kampanya. Giniit din ni Sia na hindi basihan ang paglabas sa Safe Spaces Act para ma-disqualify ang isang kandidato. Paglilinaw naman ni Sia, kandidato pa rin siya at pwede pa rin iboto hanggat hindi pinal ang desisyon. Totoo naman yun. Sinabi din naman ng COMELEC eh. Kandidato pa rin siya. Kaya lang, the fact na naibalita na na-disqualify ka, feeling ko may effect sa, sa mga botante yun eh. Yung mabalitaan nila na, oy, ito si Attorney Sia. Napanood ko, disqualified na to eh. Di iba na lang iboboto ko. Diba? Feeling ko doon pa lang halimbawa kami mga ordinaryong tao na hindi naman namin alam yung technicalities niya, na katulad niya na let's say pwede pa palang i-apela, hindi pa pala pinal ang desisyon, yung mga ganon. Hindi naman na alam ng tao yan eh. Basta narinig ng tao, disqualified ka na. Better luck next time. At kung hindi ka man ma-disqualified, feeling ko hindi na rin mananalo to eh, dahil sirang-sira na to eh. Pero possibly, sino ba ang kalaban nito ni Attorney Sia? Hindi ko rin kilala ang kalaban nito eh. Baka mamaya nga yung pagiging controversial niya, yung pa magpanalo sa kanya, no? Hindi natin alam. Dahil syempre, siya na yung nakikilala ng tao, siya yung laging pinapatawag ng COMELEC. Maniname recall tuloy ito ng mga tao. Pwede kasing gano'n na mangyari eh. Di ba? Pero mas leaning ako sa hindi na ito mananalo kasi masyado na siyang sira eh. Pero tingnan natin no sa election kung masusurprise ako pag ito yung nanalo. 'Di ba? Better luck next time na lang kung hindi ka manalo, 'di ba? Bawi tayo next election. Kaya lang malas mo if maalala na naman ng mga tao yung ginawa mo sa susunod na election, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman po muna ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.